Ngayong araw nga namin napag-usapan ng hairstylist na si Miss Marie ng MK Salon na aayusan niya ang aking buhok. Pero dahil mami nga tayo at maraming gawain, eto magicin na lang natin. O diba, ang bilis ng transition, nalinis kagad yung sandamukal na kalat. Pagkatapos ko nga sa kwarto maglinis at magpalit ng punda at ng bedsheet, dito naman sa kusina ang diretso ko. Pinalitan ko na nga rin itong kurtina ng aking lababo. Bago pa nga ako magpalit nito ay nakapaghugas at nakapaglinis na nga ako dito sa kusina. At dahil tumatanghali na nga ay sinabay ko na nga yung pagluluto ng tanghalian para naman makapagtanghalian na nga kami bago pa nga muna ako umalis. Ginisang kalabasa nga ang niluto kong ulam para sa aking mga anak ngayon. Sa totoo nga lang ay medyo excited na nga ako ngayong araw na ito. Abay syempre, sino ba naman ang hindi ma-excite at matutuwa dahil maaayusan na nga ng buhok? Hindi ko nga talaga in-expect na mananalo nga ako ng gift certificate na yun. Abay ang mindset ko na nga talaga noon ay maaayusan lang ako ng buhok isang beses sa isang taon o kung maswerte pa. Kaya naman kinikilig ang mommy dahil maaayusan na nga ng buhok kahit hindi pa nga Pasko. Char. Habang kumakain pa nga lang kami dito ay binibilinan ko na nga itong aking panganay na bantayan niya muna kako si Harvey. Dahil hindi ko naman nga may sasama si Harvey dahil ako nga ay magpapaayos ng buhok. Bukod nga doon, ang langit ay medyo may pagkamakulimlim pa at may pag-ambon. Kaya naman si kuya muna ang toka ngayon kay Bunso. Hindi naman mahihirapan mag-alaga itong aking panganay dahil bago naman nga ako umalis ay patutulugin ko nga muna si Harvey. Kaso itong si Harvey ayan, nangungulit pa nga sa akin at nagtatanong kung saan nga daw ako pupunta. Palagi nga kasing sisama yan at kung saan man ako magpunta ay palaging nakasunod. Pero kung minsan naman kapag napapaliwanagan siya ay nakakaintindi naman. At dahil napatulog ko na nga yung bata, oras naman para sa'yo. Halika na nga at dadali na nga kita sa tunay na may-ari. Kailangan mo na nga maibalik para naman maayusan na ako ng buhok. Char. At bago pa nga ako umalis ng bahay ay medyo mahina pa yung ambon at pagdating ko nga dito, buti na nga lang talaga ay nandito na ako bago tuluyan pang lumakas. Dahil hindi na nga talaga mapipigil pa ng ulan ng mami magpaayos ng buhok. Char. Kidding aside mga mare, hindi nga ako nagpariban kundi nagpakulay na nga lang ako ng buhok. Bago pa nga ang lahat ay nagpaalam nga ako kay Miss Marie kung pwede nga ako mag-video habang ginagawa niya nga yan. And thank you nga po kay Miss Marie ng MK Salon at pumayag siya. At higit sa lahat ay salamat nga po sa hair treatment na inyong inisponsoran. Panigurado ako na hindi lang ako ang masaya sa prices na ito kundi pati pa yung ibang mga nanalo din. Isa pa nga sa masayang ibabalita ko sa inyo mga mare na bukod sa maganda ang service ng MK Salon ay very affordable at reasonable pa ang price ng kanilang mga service. Siya din po ay nag-home service at pwede nyo pong bisitahin ang page ng MK Salon para sa inyong mga inquiry. At natapos na nga akong kulayan at nabanlawan na nga rin. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa inyo mga mare kung bakit hair color nga lang ang napili ko instead na hair reband. And by choice ko nga po yun. Sinabi ko nga kay Miss Marie na hindi na nga ako magpapareban at hair color na lang. Yun nga dahil nga ay bagsak naman ang buhok ko at straight naman. Isa pa nga sa pinakarason ko na medyo manipis na nga rin itong aking buhok kaya okay lang naman sa akin na kahit hair color na lang. At eto na nga po at patapos na nga kami sa parting 2. Kaya naman sobrang thankful po ako sa inyo Miss Marie ng MK Salon.